Ano ang ibig sabihin ni Jesus nang salitain niya ang ganito? Before Abraham was born, I am. Ang katanungang ito ay masasagot lang natin sa paraan ng mabusising paghihimay sa mga liham na nasa Biblia pa rin. Una ay alalahanin natin bilang bumabasa ngayon na hindi tayo ang tunay na sinulatan noon, kundi ay ang mga karakter na binabanggit at kinakausap sa liham, upang sa gayon ay mabigyan natin ng tunay na pangunawa ang mga bilin at utos sa kanila sa mga Hudyo at sa Hintil sa panahong iyon, sapagkat makatwiran lang na talaga namang sila noon ang mga nag-uusap sa kwento. Sa aklat ng Hebreo, ito ang nakasulat. Hebrews 6 verse 20 and 7 verse 1, where the forerunner has entered for us. Even Jesus, having become high priest forever according to the order of Melchizedek. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. Kung ating babalikan sa aklat ng Genesis chapter 14, mababasa natin ang pagkikita ni Abraham at ng Melchizedek matapos na nagwagi si Abraham o Abram pa noon sa digmaan. At dahil sa mas nakatataas si Melchizedek sa kanya bilang priest of the Most High God, si Melchizedek ang nag-bless kay Abraham. Kaya si Abraham ang nagbigay ng 10% bahagi mula sa kanyang mga napanalunan sa digmaan. Kaya sinabi sa aklat ng Hebreo ang ganito. Hebrews 7 verse 7. Now beyond all contradiction, the lesser is blessed by the better. Ngayon ay puntahan naman natin ang aklat ng John chapter 8 na kung saan ay ang pag-uusap ng mga Hudyo at ng Panginoong Jesus. John 8 verse 52 to 53. Then the Jews said to him, Now we know that you have a demon. Abraham is dead, and the prophets, and you say, If anyone keeps my word, he shall never taste death. Are you greater than our father Abraham, who is dead, and the prophets are dead? Who do you make yourself out to be? Kung papansinin nating maigi, ang itinatanong nila noon kay Jesus ay kung siya ba ay mas higit pa kay Abraham. Are you greater than our father Abraham, who is dead? Sapagkat alam nila na ang Melchizedek lang noon ang mismong tinanggap ni Abraham bilang nakatataas sa kanya. Kaya't papaanong siya, si Jesus, ay magiging mas mataas pa kay Abraham, gayong patay na sila Abraham at ang mga propeta ng panahong iyon. Kaya't sinagot sila ni Jesus ng ganito. If I glorify myself, my glory is nothing. It is my Father who glorifies me, of whom you say, He is our God. Sa pananalita niyang ito, malinaw na may tinutukoy siya na ama niyang Diyos at hindi siya yon. Sapagkat ang tinutukoy niyang siya ay ang Melchizedek na priest ng kataas-taasang Diyos. Hindi layunin ni Jesus na sabihin sa mga Hudyo na noon ay siya na rin ang the Most High God. Hindi ba't nirebuke pa nga niya silang mga Hudyo? And you have not come to know him, but I know him. And if I say that I do not know him, I will be a liar like you, but I do know him and keep his word. Your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Sapagkat siya nga ay tulad kay Melchizedek na itinuring ni Abraham na mas mataas sa kanya, kaya tinanggap niya ng malugod. Dahil rito, ay tinanong si Jesus ng mga Hudyo sapagkat hindi nila matanggap na siya nga ay ang tulad sa Melchizedek na tinanggap ni Abraham noon, na siyang itinuring nilang ama ng kanilang pananampalataya. So the Jews said to him, You are not yet 50 years old, and have you seen Abraham? Jesus said to them, Truly, truly I say to you, before Abraham was born, I am. Sapagkat sa sinalitang ito ni Jesus, pinatutunayan niya na siya na nga ang dapat rin nilang tanggapin na mas nakatataas sa kanila, sapagkat siya na ang Melchizedek. At hindi layunin ni Jesus na sabihing siya rin ang the Most High God, kundi ang ipaalam sa kanila na siya na noon pa man ang itinakda ng Diyos upang kilalanin nilang mataas sa kanila na tulad sa Melchizedek, na siya na ring Prince of Peace, King of Salem, at Priest of the Most High God. Kaya niya sinabing, before Abraham was born, I am. Sapagkat kung magkagayon nga na ipahiwatig ni Jesus na siya rin ang Diyos Ama,
mismong siya na rin ang sasalungat at kokontra sa madalas niyang sinasabi na siya nga ay ang anak ng Diyos. Lalong magugulo ang pagkakilanlan ng mga Hudyo sa kung sino talaga si Jesus, sapagkat lalabas nga na nagsisinungaling siya. At lalong hindi maniniwala sila sapagkat alam nila na ang Diyos ay iisa. Sa katunayan ay ipinasulat ng Espiritu ng Diyos ang ganito sa apostol. For there is one God and one mediator also between God and men, the man Christ Jesus. Ito ay patotoo nila sa mga sinalita mismo ni Jesus. John 10 verse 36 to 37. Do you say of him, whom the Father sanctified and sent into the world, you are blaspheming, because I said, I am the Son of God? If I do not do the works of my Father, do not believe me. Malinaw pa rin ang katotohanan na ang anak ng Diyos ay Diyos. Alam ng mga Hudyo ang kasulatan, kaya't alam nila na ang tinutukoy ni Jesus ay ang pagiging mas mataas niya kaysa kay Abraham, na tulad sa isang Melkisedek. Kaya nagalit nga ang mga Hudyo noon sa kanya, sapagkat naunawaan nila na sa sinasabing iyon ni Jesus ay pagpapatunay na siya na noon ang dapat nilang kilalanin na mataas sa kanilang lahat, na siya ay ang anak ng Diyos, ang ipinangakong maghuhukom sa kanila at magliligtas, ang Mesaya. At dahil alam nila ang tinatayo ang mga salita ni Jesus, na siya nga ay ang anak ng Diyos, ang anak ng kataas-taasang Diyos nila. Madalas itong naisulat sa mga liham sa Biblia bilang patotoo ng mga apostol at ng mga lingkod ng Panginoon. John 17 verse 1 to 3. Jesus spoke these things, and lifting up his eyes to heaven, he said, Father, the hour has come. Glorify your Son, that the Son may glorify you, even as you gave him authority over all flesh, that to all whom you have given him, he may give eternal life. This is eternal life, that they may know you, the only true God and Jesus Christ whom you have sent. Mula sa mga salita ni Jesus, ay may parati siyang tinutukoy na only true God. At ito nga ay ang kanyang madalas na sinasabi, ang kanyang amang Diyos na kataas-taasan sa lahat. Hindi siya. 1 Corinthians 11 verse 3. But I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of a woman, and God is the head of Christ. Tunay na alam ng mga apostol ang kanilang mga pinatototohanan. Wala sa kanila ang kalituhan. Hindi nila sariling interpretasyon, kundi mga salitang galing mismo sa Panginoong Hesus. Gayon nga ang mga ipinasulat sa kanila ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi ito gaya ng mga doktrinang nilikha ng mga tao. Walang katiyakan sapagkat nagsipagdagdag pa sila mula sa payak at simpleng mga sulat ng mga apostol, na dapat nga ay kahuli-hulihan na. Sinabi ito sa aklat ng unang Korinto. For I think God has exhibited us apostles last of all as men condemned to death, because we have become a spectacle to the world, both to angels and to men. Ngunit inangkin nila ang mga sulat at sinabing sa kanila at sa ating panahon ngayon rin patungkol. Kaya nga kapag hindi na nila maipaliwanag ng buo ang kanilang mga nilikhang doktrina at aral, tulad ng sa Trinity, sapagkat sumasalungat rin nga sa maraming mga talata, ay sasabihin naman na limitado o finite lang kasi ang kaisipan ng tao. Samantalang sa katotohanan, wala naman talaga sa Biblia ang aral ng doktrinang ito. Kaya't hirap na hirap ngang maipaliwanag ito. Hindi ba't simple lang naman mga kapatid? Kung wala, di wala. Kaya kung wala pero idinagdag, mali na nga. Nagkanya-kanya kasi noong una sa mga patotoo. Dahil sa mga nagpanggap pa na mga apostol rin noon na hindi napasakop sa mga bilin ng sulat. Galing sa dapat nga ay kahuli-hulihan ng mga apostol. Ay nagpasalin-salin ang kanilang mga dagdag na aral ng kalituhan. Naging mga tradisyong hindi na basta mabitawan ng tao, pagkat masyado ng malalim ang pinagmulan, kaya't ayaw nang hukayin pa. Kung sana lang ay lalawakan natin ang ating pangunawa, matatanggap natin ang mga katotohanang nasa Biblia pa rin.
Ito ang tunay nating pagkampi sa Diyos at hindi sa kahit sinong katalinuhan ng tao. Basahin natin ang mga talatang ito na nagpapaliwanag ng malinaw sa iisang layunin ng pagpapakilala ng Diyos sa kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesus. Pagpapatunay na ang ating Diyos na Panginoong Hesus ay mayroon ring tunay na kinikilalang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos, nag-iisang ang tunay at totoong Diyos ng lahat. Ang Diyos na mula pa sa pasimula ng lahat. John 3:16. For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. 1 Corinthians 8 verse 5-6. For even if there are so-called gods whether in heaven or on earth, as indeed there are many gods and many lords, yet for us there is but one God, the Father, from whom are all things and we exist for him, and one Lord, Jesus Christ, by whom are all things, and we exist through him. Bagamat magkaiba ang anak sa ama, sila ay iisang Diyos sa layunin ng pagliligtas sa tao. Kaya sinalita ni Jesus na I and the Father are one sa John 10:30. Malinaw rin na ang banal na Espiritu ay hindi hiwalay na Diyos sapagkat ang kataas-taasang Diyos ay Espiritu nga. John 4 verse 24. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Romans 8 verse 9. However, you are not in the flesh but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. But if anyone does not have the Spirit of Christ, he does not belong to him. Dahil ang Diyos nga ay Espiritu, siya ring Espiritu ang nakay Jesus na kanyang anak. Kaya sinabi ni Jesus sa John 10:38, But if I do them, though you do not believe me, believe the works. works nga, sapagkat gaganapin niya ang lahat ng mga pangako at ito nga ang kanilang layuning paghuhukom, matapos ay ang kabuuan ng pagliligtas. Kaya sinabing, So that you may know and understand that the Father is in me, and I in the Father. John 14 verse 28. You heard that I said to you, I go away and I will come to you. If you loved me, you would have rejoiced because I go to the Father, for the Father is greater than I. John 17 verse 3. This is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. 1 Timothy 2 verse 5-6. For there is one God, and one mediator also between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, the testimony given at the proper time. 1 Corinthians 11 verse 3. But I want you to understand that Christ is the head of every man, and the man is the head of a woman, and God is the head of Christ. Hebrews 1 verse 8-9. But of the Son he says, ang sinabi ng Diyos Ama sa anak, Your throne, O God, ang luklukan ni Jesus na Diyos, is forever and ever, and the righteous scepter is the scepter of his kingdom. You have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore God, ikaw na Diyos na aking anak, your God, ako na iyong Ama at iyong Diyos. has anointed you with the oil of gladness above your companions. Kaya may pag-anoint dahil mayroong mas nakatataas, at siya nga ang Ama, the Most High God. Matthew 27 verse 46. About the 9th hour Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani, that is, my God, why have you forsaken me? Malinaw na nga kung bakit sinambit ni Jesus noon ang my God, sapagkat bilang anak ng Diyos, kanya ring Diyos ang kanyang Ama. Wala nang dapat na dagdag pang paliwanag. Magpasya tayo mga kapatid, nang ayon lang sa mga liham na nasa Biblia. Basahin muna ng may pagsisikap at pagkatapos ay mapatutunayan natin sa ating sarili kung dapat nga ba na may kalituhan pa sa mga sinalita ng Diyos. Dapat nga ba na may ibang tawag pa sa kalagayan at katayuan ng Diyos Ama at ng kanyang anak upang makilala sila ng lubusan. Sapat na at hindi magkukulang kailanman at lalong hindi nangangailangan ng pagdaragdag pa ang mga nakasulat na sa Biblia. Ito ay kung atin ngang kakampihang totoo ang Diyos sa kanyang salita.